Tuwing buwan ng pista sa aming baryo, parang nagiging ibang mundo ang paligid. Ang dating tahimik na kalsada ay puno ng makukulay na banderitas na nakasabit sa bawat poste, sumasayaw sa hangin habang sumisiklab ang ingay ng tugtugan mula sa plaza. May mga naglalako ng kwek-kwek, cotton candy at malamig na beer sa gilid ng kalsada. Ang mga bata ay nag-uunahan sa peryahan, sumisigaw habang sumasakay sa Ferris wheel o naglalaro ng shooting gallery. Sa kabilang banda, ang matatanda naman ay nagsisiksikan sa harap ng entablado kung saan may kantahan at sayawan. Para bang lahat ng problema ay nalulusaw tuwing pista at ang natitira lang ay kasayahan. Ako man bahagi ng selebrasyon. Bitbit ng barkada ko ang ilang bote ng gin at soft drinks. Sabay naghanap kami ng lugar na hindi gaano maingay para makapag-inuman. Naupo kami sa gilid ng plaza, malapit sa may punong akasya na tila ba tagpuan ng mga kabataan tuwing ganitong pagkakataon. Masarap uminom kapag malamig ang simoy ng hangin, lalo na kapag nakatanaw ka ng mga taong abala sa kanilang saya. Habang nagbubutas si Randy ng bote, bigla kaming nilapitan ng isang lalaking hindi pamilyar. Matangkad siya, higit pa sa karaniwan, at may tikas ang tindig. Maputi ang kutis, pero hindi katulad ng banyaga. Mas halong ginto na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Tahimik lang siyang nakatayo. May hawak na baso na para bang galing din sa ibang umpukan. Nagtama ang aming mga mata saglit at pakiramdam ko'y may malamig na dumaloy sa aking katawan. Pero agad din iyong napalitan ng init na hindi ko maipaliwanag. Pare, tara, sali ka. Alok ni Randy, sabay turo sa bakanteng upuan sa tabi ko. Napangiti ang estranghero, marahan at may kakaibang lakas ang dating. Umupo siya, kinuha ang baso at nagsali ng alak na para bang kilala na niya kami noon pa man. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na ako nagtaka kung sino siya at saan nanggaling. Parang natural lang na nandun siya sa tabi namin at sa ilang saglit ay naging bahagi na siya ng inuman. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang nagsiuwian ang iba naming kasamahan. Si Randy, si Joel at si Lisa. Mga naunang sumuko dahil sa tama ng alak. Naiwan kaming dalawa ng estranghero at ang bote ng gin ay kalahati pa ang laman. Tahimik siya pero kada magsalita, parang buo ang atensyon ko. Malalim ang kanyang boses, may diin sa bawat salita at parang may musika na gumagapang sa tenga ko. Masaya ba talaga ang pista para sa'yo? Tanong niya habang pinaglalaruan ang baso. Hindi ko agad nasagot. Totoo namang masaya, pero ramdam kong iba ang ibig niyang tukuyin. Parang hindi lamang ang kasiyahan ng baryo ang tinatanong niya, kundi ang kasiyahan na nararamdaman ko sa loob ko mismo. Napatingin ako sa kanya at doon ko napansin ang kanyang mga mata. Maitim iyon, pero may liwanag na parang kumikislap kapag natatamaan ng ilaw ng poste. Napalunok ako, hindi ko maintindihan kung dahil sa alak o sa titig niya na tila lumulusot sa pagkatao ko. Mumiti siya at iniabot ang bote. Ikaw naman. Sumalin ako ng alak sa baso, ininom iyon ng dire-diretso. At sa bawat lagok ay naramdaman ko ang init na lalong dumadaloy sa aking dibdib. Hindi ko maiwasang mapansin na kahit malakas siyang uminom, hindi man lang namumula ang kanyang pisngi. Para bang walang epekto sa kanya ang alak. Samantalan ako, ramdam ko na ang bigat ng ulo, pero sa halip na antukin, para ako mas nagigising sa presensya niya. Nagpatuloy ang gabi sa aming dalawa. May ilang dumadaan at bumabati, pero ang pakiramdam ko'y wala na akong ibang nakikita kundi siya. Habang ang musika mula sa plaza ay patuloy na umaalingaw, kami naman ay abala sa sariling mundo. Nakaupo sa ilalim ng punong akasya, nagsasalita ng kwento at baso ng alak. Sa tuwing tatawa siya, para bang lumuluwag ang dibdib ko. Sa tuwing tititig siya, pakiramdam ko'y may lihim siyang gustong iparating. Hindi ko alam kung bakit ako nakadama ng ganoong koneksyon sa isang lalaking halos ngayon ko lang nakilala. Maraming beses na akong nakainuman ng iba,
pero wala pang nagdulot sa akin ng ganitong uri ng pagkailang na may halong pananabik. Para bang may magnetong humihila sa akin palapit sa kanya. At sa bawat sandali, unti-unti kong naiintindihan na ang gabing ito ay hindi magiging ordinaryo. May kakaiba sa lalaking ito at ramdam kong magsisimula pa lang ang tunay na kwento. Habang lumalalim ang gabi, ramdam kong unti-unti nang nauubos ang tao sa paligid. Ang plaza ay nagsisimula ng manahimik, maliban sa iilang kabataang nagkakantahan at ang mga nagtitinda ng pagkain na nagliligpit na ng kanilang paninda. Sa tabi namin, nakahilera ang mga bote at plastik na baso at halos kami na lang ng estranghero ang natira sa ilalim ng punong akasya. Ang hangin ay malamig, may dalang halimuyak ng usok mula sa mga nilulutong barbecue sa gilid ng kalsada. At sa kabila ng lahat, hindi ko maramdaman ang pagod o antok. Sa halip, parang mas lalo akong gising sa bawat sandaling kasama ko siya. Tahimik siyang umupo, parang nagmamasid lang. Hindi siya tulad ng ibang kainuman na nagiging maingay kapag lasing. Sa kanya, mas lalo siyang nagiging misteryoso habang tumatagal. Napansin kong wala ni isang patak ng alak ang nakakaapekto sa kanya. Ang katawan niya ay nananatiling matikas. Ang mga mata ay buo pa rin ng liwanag at bawat ngiti ay parang may bigat na hindi ko matanggihan. "Hindi ka na ba uuwi?" tanong niya sa isang malumanay na tinig. May halong biro. Pero ramdam ko rin ang lambing sa tanong. Napaisip ako saglit. Dapat sana'y tapos na ako sa gabing iyon, tulad ng mga kasama naming nagsiuwian na. Pero may kung anong humahadlang sa akin na iwan siya. "Siguro mamaya na lang," sagot ko. "Hindi pa ako lasing eh." Napangiti siya. Tumingin diretso sa akin at nag-angat ng kilay. "Hindi ka lasing, pero namumula na ang pisngi mo." Tumawa siya ng bahagya, isang tawang mababa at may halong panunukso. Napahawak ako sa pisngi ko at naramdaman kong totoo ang sinabi niya. Mainit nga ako. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa presensya niya. Habang nag-uusap kami, nagsimulang magkwento ang estranghero. Hindi ko alam kung biro lang o seryoso, pero sinabi niyang hindi siya taga-baryo. Galing daw siya sa ibang lugar, at ngayon lang siya napadpad sa pista namin. Hindi siya sanay sa ganitong kasiyahan, kaya pinili niyang makihalubilo sa unang nakilalang grupo. Napangiti ako, sapagkat parang itinadhana naman talaga ang pagkikita namin. Sa bawat saglit ng aming usapan, unti-unti kong nakilala ang kanyang tinig, ang paraan niya ng pagbibitaw ng salita. Hindi siya madaldal, pero lahat ng sinasabi niya ay parang may lalim. Hindi tulad ng iba kong kainuman na puro kantiyawan at biro ang laman ng usapan. Sa kanya, bawat tanong at sagot ay parang hinuhugot mula sa kaibuturan. Ramdam kong hindi basta-basta ang lalaking ito. Minsan ay nagtatama ang aming mga mata at sa tuwing nangyayari iyon, may kakaibang kilabot na dumadaloy sa katawan ko. Hindi ito takot, kundi parang panginginig na may halong pananabik. Hindi ko rin maiwasang mapansin ang kanyang mga kamay. Malalaki ang palad, mahahaba ang daliri, at bawat paghawak niya sa baso ay para bang may sinadyang kumpas na nakakaakit sa paningin. Habang tumatagal, napapansin kong hindi lang simpleng usapan ang namamagitan sa amin. May mga tingin at ngiti siyang parang sinusubukan ako. May mga biro siyang may doble ang kahulugan at bagaman hindi lantaran, ramdam kong may ibig siyang iparating. Nang magtagal, lalo pang lumiwanag ang liwanag ng poste sa tabi namin at doon ko mas nakita ang ayos ng kanyang mukha. Matangos ang ilong, matalim ang panga, at ang labi niya ay mapula na parang laging nananabik. "Hindi ba malamig para sa'yo?" tanong niya, sabay lingon sa paligid. Totoo nga, nagsisimula nang bumaba ang temperatura. Naramdaman kong nanginginig ako ng bahagya. Bago pa ako makasagot, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa braso ko. Mainit ang haplos at agad nagbigay ng kaunting ginhawa. Hindi ko alam kung dahil sa init ng alak o sa init ng kanyang balat, pero parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Hindi ako umangal.
Hindi ko rin tinanggal ang kamay niya. Hinayaan ko lang. At napansin kong mas lalong lumapit ang kanyang katawan sa akin. Ang gabing iyon, na dapat ay simpleng inuman lang, ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Habang lumalalim ang katahimikan ng baryo at ang musika ng pista ay unti-unting humihina sa distansya, kaming dalawa na lamang ang tila nanatili sa ilalim ng punong iyon. At sa bawat minutong lumilipas, mas nagiging malinaw na hindi ordinaryong gabi ang kinakaharap ko. Ang presensya ng estrangherong iyon ay tila nagiiwan ng marka na hindi ko basta-basta makakalimutan. Habang patuloy ang aming pag-uusap, napansin kong mas nagiging matalim ang bawat titig niya sa akin. Hindi na iyon basta simpleng sulyap lang, kundi parang may hinahanap sa loob ng pagkatao ko. Ramdam ko na sinusukat niya ako kung hanggang saan ko kayang magpaubaya. Bawat segundo na nagtatama ang aming mga mata ay nagdudulot ng kakaibang init sa katawan ko. Para bang hinuhubaran na ako ng kanyang tingin nang hindi man lang ako nadadampian. Marahan siyang ngumiti at may ibinulong na halos hindi ko narinig dahil sa mahinang musika sa malayo. "Hindi ka ba nahihirapan sa titig ko?" Sabi niya sabay tawa ng marahan na tila nanunukso. Napayuko ako sandali at pinilit na ngumiti. "Hindi naman, pero parang may kakaiba," sagot ko. Totoo ang nararamdaman ko. Hindi ako sanay na nakatitig ng ganoon ang isang tao sa akin. Parang may hatak, parang may puwersang naguudyok na huwag akong kumawala. Unti-unti ring nagiging mapanahas ang mga kilos niya. Kanina'y naalapat lamang ang kamay niya sa aking braso. Ngayon na may dumadampi na iyon sa aking balikat. Parang isang simpleng kilos lang, pero ramdam ko ang bigat ng init mula sa kanyang palad. Ang bawat haplos ay may kasamang panginginig na hindi ko matanggihan. Hindi ito tulad ng hawak ng isang ordinaryong lalaki. May kakaibang lambot ngunit may lakas na parang gusto kong hayaan lang na manatili siya roon. Naramdaman kong tumigil siya sa pagbirit ng biro at seryoso niyang sinabi, "May hindi ka ba sinasabi? Parang natatakot ka pero hindi mo maalis ang sarili mo rito." Napatitig ako sa kanya at doon ko naramdaman na totoo ang sinasabi niya. May halong kaba, may halong hiya, pero higit doon ay may kakaibang pananabik na hindi ko pa nararanasan. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak, pero ang totoo, hindi ko na rin gustong pigilan ang sarili ko. Mas lumapit siya. Halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha niya sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Mabagal at mabigat na para bang sinasadya niyang ipadama iyon. Napakagat ako sa lapit at nagkunwaring kalmado. Pero ang puso ko'y kumakabog ng mabilis. Ang kanyang mga mata, bagamat madilim ang paligid, ay tila kumikislap. At sa kislap na iyon, may kakaibang puwersa na parang nagsasabing wala na akong dapat gawin kundi ang magpaubaya. "Pwede ba?" bulong niya habang bahagyang inilapit ang kanyang mukha. Hindi ko agad nasagot pero hindi rin ako umurong. Sa halip, nanatili lang ako sa aking pagkakaupo, pinikit ang aking mga mata at hinayaan ang sarili kong sumunod sa agos ng sandali. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero ang sigurado, hindi ko na kayang labanan ang hatak na nararamdaman ko mula sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, ramdam kong nagsisimula na akong madala sa isang bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Hindi ko alam kung saan hahantong, pero ang bawat tingin, bawat haplos at bawat salita niya ay unti-unting bumabalot sa akin na parang wala na akong ibang mundo kundi siya. At sa gabing iyon, malinaw na sa akin na hindi na ito basta simpleng pagkikita lang, kundi isang bagay na mag-iiwan ng tatak sa aking alaala. Pagkaraan ng ilang saglit ng tila walang katapusang titigan, bigla siyang tumayo at inilahad ang kanyang kamay sa akin. "Halika, samahan mo ako. Masyado nang maingay dito," mahina niyang sabi. Walang alinlangan, inabot ko ang kanyang palad. Mainit iyon, matatag at may kakaibang lakas na parang humahatak sa akin. Tumayo ako at sumama sa kanya.
iniwan ang mga bote at baso na nakahilera sa ilalim ng punong akasya. Naglakad kami papalayo sa plaza at habang unti-unting humihina ang ingay ng musika at tawanan, naririnig ko na lamang ang yabag ng aming mga paa sa sementadong kalsada. Dinala niya ako sa likod ng barangay hall, isang lugar na tahimik, medyo madilim at bihira ang tao. Ang tanging ilaw ay galing sa malayong poste at sa mga kandilang naiwan ng mga deboto matapos ang prosesyon. May ihip ng malamig na hangin at ang paligid ay tila nagiging hiwa-hiwalay na mundo. Huminto kami sa isang bahagi kung saan may malaking bangko na gawa sa kahoy. Umupo siya at kinindatan ako. Parang iniimbitahan akong sumama sa tabi niya. Umupo ako, bagamat ramdam ko ang kaba na mas lalong lumalakas. Nakaupo kami nang magkalapit ang balikat, at sa katahimikan ng lugar ay parabang mas malinaw ang bawat tunog ng aming paghinga. Kanina pa ako nagtataka, sabi niya, bakit parang hindi ka natatakot? Napatingin ako sa kanya at napangiti ng tipid. Bakit naman ako matatakot? Wala ka namang ginagawa sa akin. Napahalakak siya ng mahina, pero may halong misteryo sa kanyang ngiti. Hindi lahat ng bagay nakikita agad. Minsan, nasa pakiramdam. Nagpatuloy ang aming usapan, pero unti-unti kong napansin na nagbabago ang tono ng kanyang mga salita. Hindi na basta tungkol sa pista o sa baryo. Sa halip, mas malalalim na tanong ang binibitawan niya. Ano ba talaga ang hinahanap mo sa buhay? Masaya ka ba sa lugar na ito? May bagay ka bang gustong maranasan pero hindi mo pa nagagawa? Napatitig ako sa kanya at doon ko napansin kung gaano kaseryoso ang kanyang mukha. Hindi siya ang tipo ng kainuman na gusto lang magpalipas ng oras. Para bang binubuksan niya ang mga tanong na matagal ko nang hindi inaalala. Napalunok ako at sa halip na sagutin, napiling ngumiti na lang. Hindi ko alam, siguro naghihintay lang ako ng pagkakataon. Mas lalo siyang lumapit, halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng aming mga mukha. Ang mga mata niya ay hindi na basta normal na tingin. May lalim, may ningning at tila ba hinihila ang buo kong pagkatao papasok sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga na dumadampi sa pisngi ko. Napapikit ako saglit, pero bago pa man siya makalapit ng tuluyan, narinig ko ang kanyang bulong. Ang pagkakataon minsan, kusa na lang dumarating, ikaw ang bahala kung tatanggapin mo. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng tunog mula sa paligid. Ang pista, ang mga tao, ang baryo, lahat ay naglaho. Ang naiwan na lamang ay ang katahimikan ng gabing iyon at ang presensya niya sa tabi ko. Wala na akong ibang inisip kundi ang init ng kanyang katawan na halos nakadikit na sa akin at ang di maipaliwanag na panginginig na bumabalot sa buo kong pagkatao. Hindi ko na alam kung dala lang ng alak o ng mismong sandali. Pero ramdam ko may simula ng nagaganap na hindi ko na mapipigilan. Hindi ko na namalayan kung paano nagsimula, basta't bigla na lang siyang yumuko at marahang imilapat ang kanyang labi sa akin. Unay banayad, halos parang isang pagdampi lamang na maaaring ituring na biro o tukso. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, mas lumalalim at nagiging mas mapang-angkin ang kanyang halik. Ramdam ko ang init ng kanyang bibig na sumasakopo sa akin at ang kamay niyang marahang humawak sa aking pisngi. Sa bawat haplos ng kanyang daliri, ila pinapawi ang lahat ng takot at alinlangan sa dibdib ko. Hindi ako kumawala. Sa halip, hinayaan kong dalhin ako ng sandali. Ang katawan ko'y unti-unting lumalambot sa ilalim ng kanyang haplos. Ang kanyang isang kamay ay dumausdos mula sa aking pisngi, pababa sa aking leeg, at doon ko naramdaman ang kakaibang kilabot na tila lumalampas sa balat ko at umaabot sa aking laman. Ang init at lamig na magkasabay na dumadaloy ay parang isang lihim na musika na para bang siya lamang ang nakakaalam kung paano tugtugin. Habang nagtatagal, ang kanyang mga halik ay hindi na lamang basta halik. May kasamang umol na mahina,
May diin na parang bawat paglapit niya ay may ibig iparating na mas malalim pa sa simpleng pagnanasa. Ramdam kong unti-unti nang gumagala ang kanyang mga kamay, dumadaloy sa aking balikat, pababa sa aking braso at humahawak sa aking baywang. Doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang pagkatao, ang init ng kanyang palad na parang nagmamarka sa aking balat. Napakapit ako sa kanyang damit. Hindi ko alam kung para pigilan siya o para hilahin siya ng mas malapit pa. Ang totoo, hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang sarili kong pagnanasa at kung saan nagtatapos ang kanya. Bakit parang ang dali mo magpaubaya? Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Napadilat ako at bahagyang napatitig sa kanya. Hindi ko alam ang isasagot. Siguro dahil sa alak, siguro dahil sa gabi, o baka naman dahil matagal ko nang hinahanap ang ganitong uri ng atensyon at init. Hindi ko alam. Ang alam ko lang sa kanya ko iyon natagpuan ngayong gabi. Muling naglapat ang aming mga labi, mas mariin, mas malalim. Ramdam ko ang bawat hinga ay nagiging mas mabilis at ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking katawan ay nagiiwan ng bakas na hindi ko basta-basta malilimutan. Hindi ko na pinansin kung sino siya o bakit ganoon ang epekto niya sa akin. Ang mahalaga lamang ay ang katotohanang gusto ko ang nangyayari at kusa kong hinayaan na mangyari ito. Sa mga oras na iyon, hindi na mahalaga kung may mali o tama. Ang gabing iyon ay parang nakapangimilabot na panaginip na naging totoo. Sa ilalim ng madilim na bahagi ng baryo, sa likod ng barangay hall na walang nakakakita, isinuko ko ang sarili ko sa kanya. Hinayaan kong ang aking katawan ay maging laruan ng kanyang mga halik at haplos. At sa bawat pagdampi niya, mas lalo kong nararamdaman na may kakaibang lakas na gumigising sa loob ko. Isang apoy na matagal nang nakatago at ngayoy tuluyang naglalagablab. Sa sandaling iyon, wala na akong ibang iniisip kundi siya lamang. Ang estrangherong nakilala ko ngayong gabi, na hindi ko alam kung sino o saan galing, ay biglang naging tanging mundong gusto kong paglaanan ng sarili ko. Habang mas lalong umiinit ang pagitan namin, bigla kong naramdaman ang kakaibang pag-agos ng sensasyon sa katawan ko. Hindi na iyon basta init ng alak o ng mga halik niya. May malamig na dumadaloy kasabay ng init, parang alon na nagtatagpo sa ilalim ng balat ko. Napahinto ako sandali at tumitig sa kanya. Doon ko nakita ang pagbabago. Ang kanyang mga mata na kanina'y maitim at malalim, ngayoy kumikislap na berde, parang mga hiyas na may sariling liwanag sa dilim. Napalunok ako at agad na umatras ng kaunti. Ano yun? Halos pabulong kong tanong. Hindi siya sumagot agad, bagkus ay ngumiti lamang, isang ngiting may kasamang misteryo. Nararamdaman mo na ba? Aniya, sabay haplos muli sa aking pisngi. Ang haplos niya ay mas mainit kaysa kanina at kasabay nito'y ang pakiramdam na parang may dumadaloy na kakaibang lakas mula sa kanya, papasok sa akin. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa takot na may halong pagtataka. Gusto kong kumawala, pero sa tuwing susubukan kong igalaw ang katawan ko, tila ba may puwersang humahadlang. Hindi iyon sa pilitang kontrol, kundi para bang may nakakahumaling na puwersa na nagsasabing manatili. Nagsimulang maghalo ang kaba at pagnanasa, hindi katulad ng iba. Mahina kong sabi habang nakatingin sa kanyang nagbabagong mga mata. Sino ka ba talaga? Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya muna ako ng matagal, saka marahang ngumiti. Hindi ako gaya ng iniisip mo. Hindi ako ordinaryo. Hindi rin ako basta-bastang lalaki lang na makakasalubong mo sa pista. Pinikit ko ang aking mga mata at sinubukang namnamin ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ramdam kong may katotohanan sa boses niya, ngunit kasabay nito'y mas lalo akong natatakot. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, lalo kong nakita ang pagbabago, ang kanyang balat, bagamat nananatiling makinis at maputi, ay tila naglalabas ng kakaibang liwanag. Hindi ito malakas na parang ilaw,
kundi banayad na kumikislap na tila sinlambot ng liwanag ng buwan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit mo ako pinapakita ng ganito? Tanong ko na halos nanginginig ang boses. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Dahil ayokong magsinungaling sa iyo. Bago pa man tayo magkakailala ngayong gabi, matagal na kitang nakikita. Pinili kong lumapit sa iyo ngayon at ngayon din ang pagkakataon para malaman mo ang totoo. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Ang isang bahagi ng utak ko ay nagsasabing tumakbo na, umalis at kalimutan ang lahat. Ngunit ang isang mas malakas na bahagi sa loob ko ay nagsusumigaw na manatili. Dahil sa kabila ng lahat, walang ni isang sandali na nakaramdam ako ng panganib mula sa kanya. Sa halip, pakiramdam ko ay ligtas ako sa kanyang piling, kahit pamalinaw na hindi siya tao gaya ko. Pinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib ko. Mainit iyon, pero kasabay nito'y ang kakaibang pakiramdam na parang may humahaplos sa kaluluwa ko. Hindi kita sasaktan, aniya sa mahinang tinig. Kung natatakot ka, pwede kang umalis. Pero kung mananatili ka, gusto kong malaman mo na hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Napapikit ako, ramdam ang mabilis na tibok ng puso ko at ang malamig na pawis na tumutulo sa aking noo. Gusto kong magsalita, ngunit ang lumabas lamang sa bibig ko ay isang mahinang bulong. Hindi ko alam, pero ayokong umalis. At sa sandaling iyon, sa kabila ng takot at pagkalito, pinili kong manatili. Pinili kong magpaubaya kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan kung sino siya at kung ano ang magiging kapalit ng aking desisyon. Tahimik kaming parehong nakaupo sa madilim na bahagi ng barangay hall. Ramdam ko pa rin ang init ng kanyang kamay sa aking dibdib at ang kislap ng kanyang mga matang hindi ko malilimutan. Ilang sandali pa bago siya muling nagsalita, parang pinag-iisipan niya kung sasabihin ba niya o hindi ang matagal ng lihim na itinatago. Ako'y hindi basta mortal. Bulong niya, halos paanas, na para bang baka may makarinig kahit wala namang tao sa paligid. Isa akong engkanto, isa sa mga nilalang na matagal nang nananahan sa tabi ninyo pero hindi ninyo nakikita. Pinili kong magpakita sa iyo ngayong gabi, hindi dahil aksidente, kundi dahil matagal na kitang minamasdan. Napalunok ako at napalayo ng bahagya, bagaman hindi ko tuluyang inalis ang sarili ko sa tabi niya. Ang salitang engkanto ay palaging bahagi ng mga alamat na kinuwento ng matatanda noong bata pa ako. Mananilalang na may kapangyarihan, mapanganib kung minsan, ngunit mapanligaw din at nakakaakit. Ngayon, naririnig ko mismo mula sa kanyang bibig na isa siyang nilalang na ganon. Bakit ako? Tanong ko, halos hindi makatingin ng diretsyo. Bakit ako ang napili mong lapitan? Tumingin siya sa akin, seryoso ang kanyang mga mata at mabagal ang bawat salitang binitawan. Dahil iba ka, hindi ko lang ito basta naramdaman ngayon. Noong una pa kitang makita, may kakaiba sa iyo. Isang uri ng tapang at lambot na hindi ko nakita sa iba. Matagal ko nang gustong lumapit, pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Huminga ako ng malalim, pinipilit intindihin ang lahat. Ang totoo, may takot sa dibdib ko, pero higit doon ay ang hindi maitatangging kuryente ng kilig at pananabik. Ang bawat salitang binibitawan niya ay tumatagos sa akin. Hindi ito tulad ng ordinaryong panliligaw ng isang mortal. Para bang ang sinasabi niya ay may bigat na lumalampas sa laman at balat, umaabot sa kaluluwa. Kung engkanto ka nga, mahina akong sabi, dapat ba akong matakot? Pumiling siya sa kamarahang umiti. Hindi ako narito para manakit. Hindi ako gaya ng mga kwentong naririnig ninyo na nang-aakit para magdala ng kapahamakan. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Hindi para saglit, kundi para sa mas matagal na panahon. Pero ikaw ang magpapasya. Ikaw ang pipili. Nanahimik ako. Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Sino ba ako para lapitan ng isang nilalang na tulad niya? At bakit parang walang bakas ng kasinungalingan sa kanyang mukha? Habang iniisip ko ang lahat,
Ramdam kong lalong lumapit ang kanyang katawan sa akin. Hindi mapanakit, kundi parang nais niyang iparamdam na ligtas ako. Inabot niya muli ang aking kamay, marahang hinawakan at hinigpitan ng kaunti. Kung tatanggapin mo ako, hindi na magiging pareho ang mundo mo. Maraming bagay ang malalaman mo na hindi mo pa naiisip. Pero kung pipiliin mong lumayo, hindi na ako muling magpapakita sa iyo. Nakatitig ako sa kanya. Ramdam ang bigat ng kanyang pahayag. Sa kabila ng lahat, hindi ko naisip ang pagtakas. Sa halip, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Gusto ko siyang makilala pa, kahit anong kahulugan pa ang dala ng kanyang pagiging engkanto. At sa sandaling iyon, sa halip na kumawala, mas hinigpitan ko ang kapit sa kanyang kamay. Siya na may ngumiti, isang ngiting hindi ko malilimutan. May halong ginhawa at kasiguruhan. At doon ko napagtanto na sinimulan ko ng tanggapin ang katotohanan, kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan ang magiging kapalit nito. Nang mahigpit kong kapitan ang kanyang kamay, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid namin. Ang katahimikan sa likod ng barangay hall ay tila lumalim pa, at ang lamig ng gabi ay napalitan ng kakaibang init na nanggagaling mismo sa pagitan naming dalawa. Hindi na kami nagsalita pa. Tila ba sapat na ang aming mga titig upang maiparating ang lahat ng damdaming hindi na kayang bigkasin ng mga salita. Marahan siyang yumuko, at bago ko pa man lubos na maunawaan ang nangyayari, muli niyang inilapat ang kanyang mga labi sa akin. Sa pagkakataong ito, wala na akong alinlangan. Wala na akong iniisip na takot o pagdududa. Hinayaan kong ang katawan ko ang magpasya para sa akin. Ang bawat halit niya ay masidhing nagiiwan ng bakas sa balat ko. Isang uri ng apoy na hindi nakakasakit kundi nakakaadik. Ramdam kong unti-unti akong nawawala sa sarili. Na para bang hindi na ako si ako, kundi bahagi na ng isang bagay na mas malaki at mas malalim. Dumulas ang kanyang mga labi sa aking leeg at kasabay ng bawat halik ay ang paggapang ng kilabot at sarap sa buo kong katawan. Napapikit ako, napakapit ng mahigpit sa kanyang balikat at hinayaan ko siyang tuklasin ang bawat sulok ng aking laman. Hindi ako lumaban, hindi ako kumontra. Bagkus, mas lalo kong idiniin ang sarili ko sa kanya, na para bang matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Sa bawat haplos ng kanyang mga kamay, may kakaibang lakas na pumapasok sa akin. Ang init ay sumasabay sa malamig na agos ng kung anong mahika na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat segundo, ramdam kong mas lalo akong nalulunod at hindi ko na rin gustong umahon. Ang mga halinghing at paghinga naming dalawa ay humalo sa katahimikan ng gabi, na para bang ang mismong paligid ay sumasabay sa ritmo ng aming katawan. Nang tuluyan kong ibigay ang lahat, naramdaman kong parang bumigat ang hangin. Ang mga yabag na mga tao mula sa malayong plaza ay tuluyan nang naglaho sa aking pandinig. Ang mundo ay lumiit at kaming dalawa na lang ang natira. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at sa lilim ng lumang pader ng barangay hall, isinuko ko ang sarili ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung siya man ay engkanto. Ang totoo, mas lalo pa akong nadala ng kanyang kakaibang presensya. Ang bawat paggalaw niya ay parang sinasayawan ako ng isang musika na tanging siya lang ang nakaririnig. Bawat halik ay may kasamang pangakong hindi niya ako pababayaan at bawat haplos ay may kasamang kapangyarihang nagpapawala sa lahat ng aking pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, buo na ang loob ko. Hinayaan kong ang aking katawan ay maging laruan ng kanyang init at mahika. Hindi ito pilit, hindi rin ito basta tukso lamang ng gabi. Ito ay pagpapaubaya, isang buong pagsuko na may kasamang tiwala. At sa ilalim ng madilim na kalangitan, tinanggap ko ang katotohanan na ang lalaking nakilala ko sa pista ay higit pa sa mortal at siya na ngayon ang aking kapiling sa pinakamasarap na pagkalunod na naranasan ko sa buong buhay ko. Habang lumilipas ang bawat sandali,
mas lalo kong naramdaman na unti-unti akong nalulunod sa kakaibang karanasan. Hindi ko na iniisip ang paligid, hindi ko na naririnig ang tugtog ng banda sa plaza o ang mga tawanan ng mga tao sa malayo. Ang tanging laman ng aking pandama ay siya lamang. Ang kanyang mga labi ay parang apoy na hindi nauubos. Ang kanyang haplos ay parang agos ng ilog na hindi ko kayang pigilan. Ang katawan ko ay sumasabay sa bawat kilos niya, parang may sayaw na kami lamang ang nakakaalam. Damdam ko ang pawis sa aking noo, ang mabilis na tibok ng aking puso na parang mabibiyak, at ang mainit na hangin na humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri, naglalakbay ang kilabot mula sa balat papasok sa kaibuturan ko. Ang bawat hinga niya ay nagiging musika, at ang bawat paggalaw niya ay nagiging himig ng gabi. Hindi ko alam kung paano ko mailalarawan ang pakiramdam na iyon. Parang sinasakop niya ako, ngunit hindi sa paraang nakakasakal. Bagkus para bang pinapalaya niya ako mula sa lahat ng bigat na matagal kong kinikimkim. Ang sarili kong mga kamay ay kusang kumikilos, nakayakap sa kanyang katawan, humahaplos sa kanyang batok. Parang takot na mawala siya kahit isang saglit lang. Ang oras ay tila tumigil. Wala nang kahapon o bukas. Tanging ang gabing iyon at ang apoy na nasa pagitan naming dalawa ang mahalaga. Ramdam ko ang init na umaakyat mula sa aking puso hanggang sa dibdib. Isang init na hindi mapigilan at unti-unting sumasabog na parang liwanag na kumakawala sa loob ko. Ang bawat ungol at bawat bulong na lumalabas sa aking bibig ay hindi ko na napipigilan, at sa bawat sagot niya, mas lalo kong nararamdaman na hindi na ako nag-iisa. Napakapit ako niyang mahigpit sa kanya, at sa mga huling segundo bago kami parehong tuluyang lumubog, nakaramdam ako ng kakaibang puwersa na dumadaloy sa pagitan naming dalawa. Hindi lang basta sarap, hindi lang basta init, may kakaibang enerhiya na parang bumabalot sa akin. Nag-iiwan ng pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. Para bang sa bawat halik at bawat pag-angkin niya, may bahagi ako na unti-unting nagiging kanya, at may bahagi rin siya na ibinibigay sa akin. Nang matapos, pareho kaming hingal, pareho kaming pawisan, ngunit may ngiti sa aming mga labi. Nakasandal ako sa kanyang dibdib, naririnig ang mabilis ngunit malakas na tibok ng kanyang puso. Parang hindi iyon tibok ng isang ordinaryong tao. Mas matindi, mas buo, mas buhay. Doon ko napagtanto na ang nangyari sa amin ay hindi simpleng pagdatalik lang, kundi isang pagniniig na may kasamang hiwaga. Habang nakapikit ako at dinadama ang init ng kanyang katawan, alam kong wala nang atrasan. Isinuko ko na hindi lamang ang aking laman, kundi pati ang isang bahagi ng aking pagkatao. At sa halip na matakot, ang naramdaman ko ay isang uri ng ginhawa. Parang sa wakas natagpuan ko ang lugar kung saan ako nararapat. Sa piling ng lalaking hindi ko alam kung hanggang kailan mananatili. Ngunit alam kong sa gabing iyon, siya ang aking buong mundo. Pagkatapos ng lahat, nakahiga ako sa kanyang dibdib, hinihintay na bumagal ang tibok ng aking puso habang pinapakinggan ng matatag at hindi ordinaryong tibok ng kanya. May kakaibang tunog iyon, parang sabay na dumadagundong at humuhuni, at sa bawat pintig ay may dalang init na nagpapakalma sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na marahang gumuguhit ng mga bilog sa aking likod, parang pinapawi ang lahat ng bigat na natitira sa akin. Tahimik lamang kaming dalawa, at sa katahimikan na iyon ay mas lalo kong naramdaman na hindi na simpleng laro ang nangyari. Nag-angat ako ng ulo at tinitigan siya. Ang mga mata niya, kahit kumikislap pa rin ng kakaibang berde, ay hindi na nakakatakot. Sa halip, puno iyon ng lambing at isang uri ng katiyakan na hindi ko maipaliwanag. Napakagat ako sa labi at nagtanong, paano kung bukas mag-isa na lang ulit ako? Paano kung mawala ka rin? Numiti siya, marahan at may halong lungkot. Hindi ko kayang mangako na mga bagay na hindi ko kontrolado. Pero isang bagay ang sigurado,
Hindi ko sinimulan ito para tapusin lang agad. Ang gabing ito, hindi ko tatratuhin na parang isang sandali lang nalilipas. Hinaplos niya ang aking tisni at saka nagpatuloy. Kung hahayaan mo, babalik ako. Hindi bilang panaginip, kundi bilang bahagi ng araw-araw mo. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tinuran. Hindi ito basta pangako lang ng isang mortal na lalaki na sanay magpaibig at pagkatapos ay iiwan. May bigat ang bawat salita niya. Isang bigat na nagmumula sa katotohanang siya ay nilalang na hindi ko lubos na maabot. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong paniwalaan siya. Siguro dahil iyon ang gusto kong maramdaman. Ang maniwala na hindi ito matatapos ngayong gabi lang. Niyakap ko siya ng mas mahigpit na para bang kinakapitan ko ang isang bagay na baka mawala kapag kumawala ako. Sa loob ng yakap na iyon, naglakas loob akong magtanong muli. Ano kang mangyayari sa akin? Na yun na alam ko na kung sino ka at ngayon na binigay ko na ang sarili ko sa iyo. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Magbabago ang lahat. Hindi mo pa mararamdaman na yon, pero sa mga susunod na araw, mapapansin mo na. Ang dugo ko ay humalo na sa iyo. Ang enerhiya ko ay dumaloy na sa katawan mo. Hindi ka na basta kagaya ng dati. Nanlaki ang mga mata ko. Ibig sabihin, magiging katulad mo rin ako? Umiling siya, sabay marahang hinawakan ng aking kamay. Hindi, mananatili kang ikaw. Pero magiging mas matatag ka, mas malakas. Makikita mo ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba. At higit sa lahat, hindi ka na magiging ganap na dayuhan sa mundo ko. Sa halip na matakot, isang kakaibang ginhawa ang dumaloy sa akin. Para bang sa wakas, may direksyon ang lahat. Hindi ko man alam kung saan hahantong ang aking pinili. Pero naramdaman ko na hindi ito isang pagkakamali. Niyakap ko siya muli, mas mahigpit, at sa aking dibdib ay ang tiyak na tibok na nagsasabing hindi na ako nag-iisa. Sa gabing iyon, bago pa man sumikat ang araw, alam kong hindi na ako babalik sa dati. Ang buhay ko ay tuluyan ng nagbago, at sa halip na katakutan iyon, pinanggap ko ng buong puso. Ang estrangherong nakilala ko sa pista ay hindi na lang basta lalaki. Siya na ngayon ang dahilan kung bakit handa akong harapin ang anumang susunod na bukas. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon at sa bawat umaga na nagigising ako, ramdam ko ang pagbabago. May mga bagay akong napapansin na dati ay hindi ko naman nakikita. Ang mga kulay sa paligid ay ila mas matingkad, ang mga tunog ay mas malinaw, at ang pakiramdam ko sa sarili ko ay mas matatag kaysa dati. Hindi ko alam kung ito ba ay bunga lang ng mga sinabi niya o talagang epekto ng kanyang presensya sa akin. Ngunit isang bagay ang sigurado, dala ko pa rin ang alaala ng gabing iyon, at sa bawat segundo ay parang mas lalo kong hinahanap ang kanyang haplos at mga mata. Akala ko isang gabi lang ang lahat, pero nagkamali ako dahil ilang araw pa lang ang lumilipas muli siyang nagpakita. Hindi sa madilim na sulok o sa mga tagong lugar, kundi hayagan, sa gitna ng liwanag ng araw. Nakita ko siya sa gilid ng kalsada habang pauwi ako galing palengke. Nakasandal siya sa isang puno, may dalang maliit na supot na puno ng prutas. Nang makita niya ako, ngumiti siya at marahang lumapit. Para bang natural lang na muli kaming nagtagpo, na para bang siya'y talagang bahagi na ng aking mundo. Inabot niya sa akin ang mga prutas at sabay sabing, para sa'yo, galing ito sa lugar ko. Kinuha ko iyon at sa unang kagat ko ng bunga, nalasahan ko ang tamis na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung anong uri ng prutas iyon, ngunit malinaw na hindi iyon basta galing sa palengke. Doon ko mas lalo pang napatunayan ang sinabi niyang hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Mula noon, halos araw-araw siyang nagpapakita. Minsan dala niya'y mga bulaklak na hindi ko ring nakikita kahit saan. Minsan naman ay pagkain na hindi ko matukoy ang pinagmulan. Ngunit higit sa lahat, ang oras at presensya niya ang pinakabagong kayamanan ko. Hindi siya basta umaaligid lamang. Nakikinig siya sa bawat kwento ko. Tumatawa sa aking mga biro
at nagbibigay ng mga payo na hindi ko akalaing manggagaling sa isang nilalang na hindi mortal. Unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa sarili kong damdamin. Ang unay pagkabighani lang, ang unay pagnanais na maranasan ang kafaibang presensya niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na hindi lang katawan ko ang kanyang nakuha. Unti-unti niyang nakukuha ang puso ko. Sa mga titig niya, sa mga salita niya, at sa paraan ng kanyang pag-aalaga, naramdaman kong hindi ito basta laro. May lalim na ako ring hindi kayang itanggi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mga sandali ring napapaisip ako. Hanggang saan kaya hahantong ang ugnayan naming ito? Paano kung isang araw ay kailangan niyang bumalik sa kanyang mundo at iwan ako rito? Ngunit sa tuwing tatanungin ko siya, simpleng sagot lamang ang binibigay niya. Huwag kang mangamba. Ang oras natin ay hindi para sukatin ng takot, kundi para tamasahin. At sa bawat sagot niya, napapawi ang aking mga alinlangan kahit panandalian. Sa mga sumunod na araw, naging parang ligawan ang pagitan namin. Hindi siya ordinaryong manliligaw na basta bumibili ng tsokolate o bilaklak. Ang kanya ay kakaibang regalong galing sa mundong hindi ko alam na umiiral. Ngunit higit sa lahat ng yon, ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam na tunay niya akong pinapahalagahan. Hindi bilang laruan, kundi bilang isang taong nais niyang makasama ng mas matagal. At sa bawat gabing imuuwi ako, dalang mga alaala ng aming pagkikita, napapangiti ako sa sarili ko. Dahil sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang engkantong nakilala ko sa pista ay hindi na lamang isang mahiwagang estranghero. Siya na ngayon ang dahilan kung bakit muling tumitibok ang puso ko. Hindi lang sa pananabik, kundi sa pag-asang baka nga may pag-ibig na walang pinipiling mundo. Mabilis ang naging paglipas ng mga linggo. Sa bawat araw na kasama ko siya, mas lalo kong nararamdaman na hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay na ordinaryo lamang. Ang mga simpleng sandali namin, pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, ang mga tawanan habang naglalakad sa gilid ng baryo, at ang mga sandaling tahimik lamang kaming magkasama. Lahat iyon ay nagiging dahilan para isipin kong siya na ang mundong gusto kong piliin. Hindi na ako natatakot na siya ay engkanto, dahil higit pa sa kanyang kakakaibang pinagmulan ay ang paraan ng pagmamahal na ipinaparamdam niya sa akin. Isang gabi, dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Dinala niya ako sa may gilid ng kagubatan kung saan may isang liwanag na kumikislap na parang mga alitaptap. Ngunit mas matingkad. Doon ko nakita ang isang maliit na daanan na tila kumikislap ang mga damo. At sa dulo nito ay isang bukas na parang hardin na hindi ko maipaliwanag. Ang mga bulaklak ay nagliliwanag. Hindi ako agad nakasagot. Tiningnan ko ang paligid at ramdam ko ang kakaibang kapayapaan na hatid ng lugar na iyon. Wala roong ingay ng baryo, walang alitan, walang pagod. Ang naroroon lamang ay katahimikan at kagandahan. Naramdaman kong tumulo ang luha sa aking pisngi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaligayahan na sa unang pagkakataon ay may pintuan na nagbukas para sa akin. Isang pintuan na hindi ko akalaing posibleng tahakin kung sasama ka sa akin. Hindi ka na muling magiging kagaya ng dati. Iiwan mo ang mundo ng tao at isasama kita sa mundo ng mga tulad ko. Ngunit hindi kita pipilitin. Nais kong ikaw ang magpasya, sabi niya. Mula roon, nagsimula ang bago kong yugto. Hindi na ako simpleng mortal na nakikihalubilo sa pista. Ako na ngayon ang kabiyak ng isang engkanto at sa mundo niya, tinuring nila akong reyna. Doon ko naramdaman ang buhay na walang takot, walang pangamba at puno ng pagmamahal na hindi ko akalaing posible. At sa bawat gabi na kami ay magkasama, habang nakatingala kami sa mga bituin na tila mas malapit kaysa kailanman, alam kong tama ang naging pasya ko. Dahil ang lalaking nakilala ko sa isang simpleng inuman sa baryo
ay siya palang magdadala sa akin sa isang pag-ibig na lampas sa lahat ng hangganan ng dalawang mundo.